Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang aking technical analysis dito kay Bone. Ngayon pong May 14 taong 2024. Ang ating pong nakikita rito ay ang kanyang daily chart time frame kung saan ay nitong ilang mga nakalipas na araw ay nakalabas po siya dito sa upper portion ng ating descending triangle pattern dito. At ngayon ay naglalaro na lamang po siya dito sa ibabaw ng ating major support line na 0.5327. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Kaya yan, check po muna natin yung kanyang performance dito kay CoinMarketCap. Ang kanyang daily performance ay umangat po ng 4.82%. Ang kanyang 7-day performance ay bagsak po ng 3.23%. Ang kanyang monthly performance ay nananatiling gain pa rin po ng 3.23%. At ang kanyang yearly performance ay bagsak po ng 26.92%. Yung kanyang market cap ay umangat po ng 4.82% at ang kanyang trading volume ay umangat din po ng 45.81%. Kaya maganda po ang performance niya dito sa kanyang market cap at saka trading volume. Kaya kung mapapansin po natin dito sa kanyang daily chart time frame ay siya po ay parang nag-uumpisa ng umangat. Kaya yun nga lang, ang problema rito ay yung mga signals po natin dito sa ating dalawang indicator. Ang ating house rate indicator dito ay nagpapakita po ng kulay red. Ibig po sabihin ay bearish pa rin po ang signal natin dito at saka yan, maliban dito ay manipis yung kanyang pangangatawan. Ibig pong sabihin ay wala po siyang gaanong momentum. Yung ating QQE mode indicator naman ay ganun din, bearish yung ating signal rito. Pero lumiliit po yung mga sukat nito. Ibig sabihin na may possible trend reversal po tayo rito. Or yan, may posibilidad po na magbago na yung trend direction nitong si Bone mula sa kanyang pagbagsak or downtrend ay posibleng ito na po ay magbabago sa pagiging uptrend na. Kaya yan, or aangat na po siya. Kaya ayan, dulit na rin po ng kanyang breakout dito sa upper portion ng kanyang triangle pattern na ito ay yan na rin po ang posibleng isang dahilan kung bakit ito ay mag-uumpisa na po siyang umangat. Kaya ayan, sa mga hindi po ayan, sa mga hirap pong makita kung saan bang yung kanyang triangle pattern na ito ay ayan, i-plot lamang po natin para mas madali po nating makita kung asan yan. Ayan, galing po siya mula po rito sa ibaba. Ayan, at dito sa itaas naman. Ayan, nabuo ang ating triangle pattern na ito. Ngayon ay dulot po ng kanyang breakout sa upper portion na ito ay ang nakikita ko po na pinakamataas na posibleng akyatin nitong si Bone ay ang presyong 1.1781. Yan po ang pinakamataas na price target dito na nakikita ko base po sa kanyang breakout na ito. Ngayon ay meron po akong mga dalawa pang price target dito, ang 0.7522 at ang 0.9722 kung saan ay mga resistance levels na rin po natin yan. Ngayon ay posible na rin po siyang bumagsak dito sa ibaba. Posibleng makaranas na rin po siya ng pagbagsak dito. Lalong-lalo na kung mababasag niya yung support line natin dito na 0.5327. Kung pag nabasag po yan ay posible po siyang bumagsak hanggang dito sa sunod na major support line natin na 0.2482. Kaya meron po akong nakaabang rito na isang buy pending order. Ayan, kung sakali lang naman po. Pero mukhang matigas naman po, nananatiling parang matigas naman po yung support line natin dito sa 0.5327 kung saan ay mauuwi lamang po ang mauuwi lamang po sa pagko-consolidate itong si Bone or pagsa-sideways sa mga susunod na araw. Kaya yan, sa mga gustong gayahin po yung aking simpleng i-spot trading dito kay Bone ay yan po yung aking mga spot trading positions dito. Meron po akong tatlong trading target profit dito. Yan po yung mga may yellow arrow signs po dyan.
At dito naman sa ibaba ay yung kulay blue ay mga buy pending positions ko naman yan, or mga buy pending order, kung saan ay meron lamang po akong nag-iisa rito na isang buy pending order. Yung mga nandito naman po sa mga ayan, yung dinaanan ng mga candlestick natin ay mga previous trades ko naman po yan, kung saan ay dito noong yung latest po na trade ko rito ay noong April 13, kung saan ay nakabili po ako sa presyong ito or sa support line na ito na 0.5327. Kaya ayan, sa mga gustong gayahin yung aking spot trading positions ay ayan po, kitang-kita naman po natin. Malinaw naman po yung mga prices niya at ayan. Ngayon ay summarize ko lamang po ulit yung aking technical analysis dito kay Bone. Dulot po ng kanyang naranasang breakout dito ay ayan, posible po siyang umakyat sa pinakamataas na price target natin dito na 1.1781. Ngayon ay posible na rin po siyang bumagsak dito. Ayan, kung nabasag po niya yung support line natin na ito ay posible po siyang bumagsak hanggang dito sa support line natin na 0.2482. At kung pag nangyari po ito ay mai-invalidate na po yung bullish breakout natin na ito, or ayan, mai-invalidate na rin po yung buong descending triangle pattern natin na ito kung nangyari yan. Ayan, yan po ang aking technical analysis update dito kay Bone Shiba Swap. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.